Hamon para sa mga namamasada sa Kawayan City ang mainit na panahong nararanasan ngayong panahon ng tag-init. Sa panayam ng IFM News Team kay Ginoong Fernando Bartolome Sr., sinabi nito na malaki ang epekto ng nararanasang mainit na panahon sa pamamasada katulad niyang tricycle driver, lalo na sa kanilang kalusugan. Upang maiwasan ang posibleng banta ng matinding init sa kanyang kalusugan, madalas ay kalahating araw lamang siyang namamasada, sapat o maliit man ang maiuuwing kita. Ngunit para sa mga driver na walang ibang aasahang mapagkukunan ng pang-araw-araw na gastusin, sinabi ni Ginoong Bartolome na marami ang nagtitiis sa matinding init ng panahon para lamang may maiuwi sa kanilang pamilya. Kaugnay nito, ikinatuwa naman ni Ginoong Bartolome at ng iba pang kasamahan nito ang panibagong tapya sa presyo ng produktong petrolyo dahil kahit papaano ay hindi pa at iba pang kasamahan nito na ang panibagong tapya sa presyo ng produktong petrolyo dahil kahit papaano ay hindi na tumaas pangmuli ang presyo ng gasolina na siyang isa sa mga pahirap para sa kanila. Kung sa akin, talagang pagka medyo mainit na, uwi na ako. Tsaga-tsaga lang, ma'am. Totoo lang, malaking tulong sa amin na magtatricycle yung pagbabawas ng gasolina. Ako halos walang kita talaga sa totoo lang. Sakto lang, alimbawa makapasada kami ng 500. Ang konsumo namin sa gasolina is 300 gano'n. Kasi magbirinda pa kami, kakain kami, halos walang matitira po sa araw-araw na kita namin. Pagka tumaas ang gas, tatas din ang konti ng pamasahe. Kapag temporary, pagka bumaba ang gas, bumaba rin ang pasahe. Okay naman sila kung mag-budget sila ng 20, hindi namin pinipilit na magdagdag. Basta sinasabi lang namin na konting dagdag lang naman para sa tuloy-tuloy naman ang pamumuhay ng mga tricycle sa Kawayan. Siyempre, ang kahiling namin na gusto namin kumita na hindi naman labis-labis, katamtaman lang. Yun lang po. Samantala, patuloy naman na umaasa ang mga tricycle drivers sa lungsod ng Kawayan na babalik sa dati ang presyo ng produktong petrolyo upang hindi naman mamatay ang kanilang pangunahing pangkabuhayan. IFM News.